May tanong sa akin, Boss Ray, magandang araw. Matanong ko lang, pwede bang makasuhan ang pagtanggi o pag-back out ko sa inuutangan ko? Orit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung po pwede ba silang magsampa ng kaso kung tinanggihan mo yung utang. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, sabi niyo nga is, pwede bang makasuhan ang pagtanggi o ang pag-back out sa inuutangan? Ito lamang po yan kasi kaya nyo nga ho siguro tinanggihan yan kasi unang-una baka hindi kayo pabor doon sa interest or hindi kayo pabor doon sa ipahihiram sa inyo. So hindi ho sila po pwede magsampa ng kaso doon kasi wala pa naman transaksyon na nangyari. Di po ba? Ito po ganito po. Tuturo natin yung proseso. Okay? Ganito po yan. So, for example, nag-apply po kayo. Okay? Nag-apply kayo. So, mag-fill out kayo ng application, di ba? OLA po itong pag-uusapan natin, ha? Para maliwanag po, OLA. So, da-download nyo po yung kanilang apps. Okay? And then, manghihingi ng ng permission. So, hindi kayo makakatuloy dun sa application per se kung hindi nyo po bibigyan ng permission. So, pag nabigyan nyo ng permission, magnanakaw na ho kagad yan ng information. Especially po yung inyong mga contact list. Ihanda nyo na ho sarili nyo dyan. Okay? Kasi po, yung pagnanakaw nila ng contact list na yun, yun yung gagamitin nilang collateral pag hindi ho kayo nakapagbayad sa takdang oras. Okay, so, pag nabigyan na ng access, mapupunta na kayo sa application proper. Okay. Pag nailagay nyo ho yung number ninyo, cellphone, yung pangalan po ninyo, ayan. May bigla-bigla na lang pong disburse dyan. May mga ganon, biglang nagdi-disperse. Okay? Hindi ho tama yun, mali yun. Okay? May video ho tayo dyan, panoorin nyo po yun. Okay, now, for example, yung talagang pinatatapos yung application. Pinatapos po yung application, ha? Ngayon, pag yun, isinabit po ninyo, meron din mga OLA na nag-auto-disburse. Okay? Dalawang klase yung auto-disburse na sinasabi natin, ha? Yung una, number pa lang po yung nakikita nila, dinisburse na kagad. Pangalawa, kinlik nyo po yung submit, disburse na rin kagad. Okay, dalawa na ho yun. Yung pangatlo po is, meron naman pong mga OLA na idinidiscuss yung the Truth in Lending Act. Importante yun kasi dapat fully disclosed yung inyong hinihiram. Okay, dapat yan, sasabihin sa inyo, ang na-approve po sa inyo, itong amount na to, hindi ho pa kayo na-approve dun sa nire-request ninyo. Kasi may requested amount kayo dun For example, ang nire-request nyo, 10,000. Dapat sabihin sa inyo na, hindi pa ho kayo na-approve sa 10,000, na-approve pa lamang po kayo sa 5,000. Okay? Tinatanggap nyo po ba? Okay? Pagka sinabi nyo ayaw nyo, tapos na ho ang transaction dun. Okay? Wala na yon, dapat yun, cut na dun. Okay? Now, pag sinabi nyo naman po, sige, tuloy po natin. Okay, ngayon, doon na papasok yung the Truth in Lending Act. Okay, yung dapat fully disclose yung lahat ng detalye. Dapat sabihin sa inyo yung interest rate, processing fee, magkano na lang yung proceeds na matatanggap ninyo, magkano ba yung magiging amortization ninyo, gaano kahaba ba yung termino, ilang terms ba yan, lahat ho yan dapat sabihin. Tapos pati syempre yung penalties, yung late fees, dapat sabihin ho sa inyo lahat yan. Now, eto po yan meron ho tayong ceiling on interest rate. Pagka po ang na-approve sa inyo, okay, is 10,000 pababa. Okay, at hindi po lalampas sa 4 na buwan, yung termino, ang total interest lamang po na po pwedeng ikarga sa inyo is 12% per month. Okay, yung 6% po doon is yun yung nominal interest and then yung another 6% doon po yung sa mga processing fee, kung ano-anong fee nila. Maraming fee ang mga bugok na yan Pati nga yung application fee. Meron ako nakita application fee sa inyo kinukuha. Mga siraulo Anyways, dun ho yun yung 6%. Now, eto po yan.
Yun lamang po ang dapat ikarga sa inyo. Ulitin ko ha, pagka po 10,000 pababa. Okay? Paulit-ulit kong sasabihin to. Bakit? Kasi ho, marami ho nagtatanong, ano po ba ang legal na interest rate? Okay? Wala ho tayong actually legal na interest rate. Kasi po, inabolish na po yung ating anti-usury law. Kasi yung anti-usury law po, yun po ang nagtatakda ng interest rate ng ceiling So, ibinigay na po yan sa BSP. Now, BSP na nakita po ng BSP na meron nagkaroon ng medyo problema dyan sa interest rate na yan. So, naglagay po sila ng ceiling. Okay, yung previous na na ceiling is 15% per month. Ngayon po binaba po ng SEC to 12% per month. Okay po, ulitin ko ulit. May ceiling po is yung 10,000 pababa lamang po. Okay, that's 12% maximum. And may additional po yan na 5% per month. Per month po ha. Okay. Yung na penalty pag hindi ho kayo nakabayad sa takdang panahon. Now, baka mamaya may magtanong na naman. Sila po per day Madali lamang po yan. Yung 12% po, i-divide nyo sa 30 days. Yung pong 5% na penalty, divide nyo rin po ng 30 days. Makukuha nyo po yung per day. Okay po? Kasi kalimitan niya mga bugok na yan, 7 days O di po ba? So, kung ano yung per day, times 7 mo, yun yung dapat na interest lang na bayaran mo. Kaya lang, ito kung sasabihin ko sa inyo, majority po dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps, mapa-illegal or legal, napakalaki po ng interest rate. Regardless po yan kung 10,000 pababa or more than ng 10,000. Okay? Napakawalang yan yung mga yan. Kasi nga po, inaabuso nila yung mga potential customers po nila na mga non-banks. Yan po ang target nila, yung mga non-banks Kasi yung mga mga tao na may mga bank accounts, may mga credit card, mga napapalo ng bangko, hindi nila target 'yon. Ang mga target po talaga nila is yung mga non-banks, yung mga hindi napapautang sa bangko, yung mga walang savings accounts. Okay? Yun po ang tatandaan nyo. Kaya po, lagi ko sinasabi, due diligence. Okay? I-check muna natin kung legitimate ba yan. Okay? Kung OLA po ang pinag-uusapan, pumunta na lang po kayo doon sa recorded online lending platform. Okay? May listahan po iyon. Pag wala doon, illegal yan, automatic. Okay? Pangalawa, yung extra due diligence. Ano po yung extra due diligence? I-check nyo po yung apps. Yung kanilang mga rating, yung mga comments doon. Di po ba? I-check po natin yung mga terms and condition. Magkaiba po ang terms and condition doon sa sa kontrata. Okay? Magkaiba ho yan. Baka mamaya kasi, iniisip ninyo, pag nag-click na kayo doon sa tinanggap nyo terms and condition, yun na yun, hindi po. May kontrata pa ho dapat yan. Okay, magkaiba po yan. Meron na rin po akong video niyan, pakipanood nyo na lamang din po. Kasi pagka diniscuss ko ulo at dito yan, hahaba ho tayo, baka kalating oras ito yung video natin. Okay? So, yun po yung proseso. Bago ho yan i-disburse, dapat po yan, alam nyo muna. Okay, ngayon, pagka kayo, tinanggap nyo, na-explain sa inyo, lahat po ng dapat i-discuss. Tatanungin kayo dapat, tinatanggap nyo po ba? Itong ipa-uutang namin sa inyo. Pagka ayaw ninyo, wala na yun, tablado na. Tapos na yun. Tapos na yung proseso ng ng pagka-apply nyo doon. Okay, hindi na kayo dapat iniistorbo nila. Kasi tumanggi na kayo May karapatan kayo tumanggi ron kasi yun kumbaga, kung lalakihan kayo sa interest rate, di ayaw nyo. Umalis na kayo, hindi na kayo po dapat kinukulit yan. At yung tinatakot na kamakasuhan, kalukuhan mo yun. Okay? Now, kung tinanggap nyo, ayun. Kasi, eto po nasa digital age na po tayo ngayon. Hindi na po tayo yung pangkaraniwan na ipipirmahan nyo ng physical yung contract. Okay? Pwede na po yan yung click to accept. Okay? Yung electronic tsaka digital. Yung digital naman po, yung sa cellphone nyo, ipipirmahan yung ganon. Okay, now, pagka yun, inag-agree kayo, dapat maglagay sila ng, it's either click to accept or padadalang kayo ng contract, dapat basahin nyo yun, at ipipirmahan nyo siya digitally or electronically. Okay po? Dapat yun, naiintindihan nyo yung pinipirmahan ninyo. Okay? Kasi importante po, sa utang, meron kayo dapat na pagkasunduan. Hindi po pwede yung padala lang ng padala ng pera. Hindi yun. Hindi valid yun sa batas po natin. Para maging valid po ang contract, dapat meron kayo na pagkasunduan.
Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nag-agree kayo, yun, kasunduan nyo na yun. So, dapat yun, may pirmahan nangyayari. So, yun nga, yung traditional, digitally, tsaka electronically. Okay? So, yung sinasabi nyo kasing ito yung madalas na yung sa scam na sa mga sa mga messaging apps. Sasabihin manghihingi ng mga tawag dito ng down payment, papadeposito. Yung processing fee, mga ganun. Wag mo kayo maniniwala ron. Kayo ho nangangailangan ng pera, ba't kayo magpapadala sa kanila? Tapos tatakotin kayo na, ba't hindi ka nagpadala? O ididemanda kita. Kalokohan ho yun. Wala naman ho kayo natatanggap na pera, wala naman ho kayo naging usapan dun eh. Di ho ba? Tinanggi nyo nga eh. So wala ho silang karapatan na singilin kayo or idemanda kayo. Di po ba? So ito kasing mga naglipa na ho ngayon sa digital world. Okay? Yung sa mga messaging apps, naku po, mag-iingat ho kayo dyan. Kasi gumagamit yung mga yan ng mga legitimate na mga lending. Kaya i-check nyo nga ho, sabi ko sa inyo eh. Okay? Kung maaari nga, tawagan nyo eh. Yung mga lending na ini-introduce sa inyo. Kasi ho, mahirap na baka mamaya nagpapanggap lamang po sila. Kasi kalimitan po ng pagpapautang ngayon is through apps, tsaka through website, or pupunta kayo physically doon sa kanilang mga tindahan or sa bangko. Ganun po ang ng sa utang. Ngayon, ang ko na suggest ko sa inyo, kung hindi kayo nag-agree, wala ko kayong utang. No? Pakalmahin niyo ho yung inyong sarili. Ano man pananakot sa inyo yung mga yan, di complain niyo po sa SEC, sa NPC. Di po ba? Nandyan po ang PNP. Tsaka po ang NBI. Nandyan din po ang BSP. No? Yun po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede po nating lapitan para po tayo ay mag-complain. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.